pinarangalan ni Pangulong Aquino ang DILG Secretary Jessie Robredo. Kunin natin ang kabuang report mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky, magandang hapon. Yes, maraming salamat sa iyo, Kirby. Iginawad na nga ni Pangulong Aquino ang Quezon Service Cross sa namayapang DILG Secretary Jessie Robredo. Ito yung pinakamataas na parangal na iginagawad sa isang public servant. Formal nang ipinakalob ni Pangulong Aquino ang parangal ng Quezon Service Cross sa namayapang DILG Secretary Jessie Robredo. Ito ang pinakamataas sa parangal na ipinagkakalob sa isang public servant dahil sa tapat at hindi makasariling paglilingkod bayan. Iginawad ang parangal sa ika-100 araw ng pagpanaw ng dating kalihim mula sa bumaksak na eroplano sa Masbate noong Agosto. Sic Floret Respublica. Yan po ang tatlong salita Latin na nakaukit sa medalyang ipinakalob natin ngayon. Sa Pilipino, pag sibulin ang yan din po ang nagawa ni Jessie Manalastas Robredo. At sa paggawad ng Quezon Service Cross sa kanya, kinikilala natin ang kanyang mga kontribusyon sa tinatamasa natin ngayong bagong pagsibol ng Republika ng Pilipinas. Mahigit 6 na dekada na po ang nakalipas mula ng itatag ni Pangulong Manuel Rojas ang Quezon Service Cross. Ito ay upang parangalan ang di matatawarang serbisyo ni Pangulong Manuel L. Quezon sa Pilipinas at upang magsilbing pinakamataas na pagkilala sa bukod-tanging paglilingkod sa ngalan ng Republika. Mula noon, naging simbolo na ang Quezon Service Cross sa huwarang pagsilbi sa lupang sinilangan. Ang mga pangalang nakakabit sa pagkilalang ito ay ilan lamang sa mga Pilipinong kumental sa damdaming makabayan ng sambayanan. Si Robredo ang kauna-unang alkalde na ginawaran ng parangal at panglima pa lamang sa tumanggap ng pinakamataas sa pagkilala. Kabilang sa mga nabigyan ng Quezon Cross Awards ay sina dating Pangulong Emilio Aguinaldo, Ramon Magsaysay, dating United Nations General Assembly President Carlos P. Romulo at ama ng Pangulo na si dating Senador Benigno Aquino Jr. Carlos P. Romulo, Emilio Aguinaldo, Ramon Magsaysay, Ninoy Aquino. Sila po ang magiging kahanay ni Jessie Robredo mula sa araw na ito. Ika-5 pa lamang po si Jessie sa mga Pilipinong gagawaran ng pagkilalang ito. At buong karangalan ko pong iniabot ito kay Atty. Leni Robredo, na marahil ay pinakamatayog na sagisag ng alaalang iniwan sa atin ni Jessie. Dahil alam po natin, ang lahat ng nagawa ni Jessie, ang transformasyon pinamunuan niya sa Naga, ang paglalatag ng reforma sa lokal na gobyerno habang nasa DILG siya, ay nakaugat sa isang mapagpakumbabang pagmamahal sa pamilya, sa kapwa, sa komunidad at sa bayan. Aminado ang Pangulo na nanghihina maagang pagkawala ng dating kalihim. Katulad kasi ni Robredo, naniniwala ang Pangulo na ang good governance ang kasagutan sa mga nakaraang revolusyon sa bansa. Bahagi pa rin ng pagkilala, ilalathala sa internet bilang isang electronic publication ang aklat na gumugunita sa buhay ni Robredo upang magsilbing halimbawa at gabay ng maraming Pilipino. Ang mabakas ng tsiyela si Jessie Robredo ang nagdala sa atin ngayon dito. Tanda ito sa layo ng atin ng narating at sa layo pa ng ating lalakbayin. Siya na rin po mismo ang nagsabi, and I quote, "For this country to succeed, we need to make heroes of the ordinary people. We need to make heroes of ourselves." Close quote. Bulat siyang tanga ng karaniwang Pilipino ang lakas at kakayahang ihakbang pasulong ang bayan. Batid niyang nasa pagkumpas ng mga paa ng bawat Juan de la Cruz ang pagtawid sa landas na inahangad nating makabuluhang pagbabago. Naman tinanggap ni Atty. Leni Robredo kasama ang 3 pang anak ang parangal ay binigay sa kanyang namayapang asawa. Ayon kay Mrs. Robredo, nagsisilbing lakas at inspirasyon sa pagkawala ng mahal sa buhay ang pagmamahal at pagkilala na ibinibigay sa dating kalihim ng DILG. Jessie always believed that good governance can be the conclusion to our unfinished revolution. This revolution, he believed, can be achieved in this administration under a president who leads his people through a daang matuwid, a straight and narrow path. With the conferment of the Quezon Service Cross Award, we can only hope that there will be more people like him
who will serve rather than criticize, collaborate rather than divide, build up rather than tear down, and engage in order to understand. Ang Quezon Service Cross ay nabuo noong 1946 na pinagtibay ng Senado at Kongreso. Bagamat na-abolish ang Kongreso matapos ideklara ang martial law na natili ng Quezon Service Cross. Samantala katatapos lang po ang press briefing na isinagawa dito sa New Executive Building kung saan pinangunahan nga ni Budget Secretary Butch Abad. Dito ipinaliwanag niya o inilatag ng Budget Secretary yung pong sistema ng Performance-Based Bonus or PBB sa lahat ng kawani ng gobyerno. Pero paliwanag ni Secretary Abad, hindi naman daw po lahat ng kawani ng gobyerno maaaring tumanggap. Performance-based bonus ang ibig sabihin kapag may naipakita kang natatanging galing at husay sa iyong pagganap sa iyong tungkulin. Pero ang PBB po ay ibabatay pa rin sa patakaran o na dapat dito yung daw pong tanggapan o ahensya ng gobyerno at least 90% natamo yung target na priority programs. At dapat sumusunod po sa 4 na good governance requirements ng Interagency Task Force sa ilalim po ng Administrative Order 25. Ito po yung mandatory disclosure ng kanyang mga budget sa website, yung po accurate liquidation sa lahat ng cash sa loob po ng taon ito at yung pong pagbuo ng Citizens Charter at pagsusumite po ng compliance requirement. Ang PBB po ay naglalayon daw pong gawing efficient ang serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Wala naman daw pong problema sa budget ayon kay Secretary Abad dahil kukunin daw po ito sa miscellaneous Personal Benefits Fund na may mahigit na 9 billion pesos. Pero yung usapin po about GOCC kung kasama tatalakayin kay Pangulong Aquino, narito po ang pahayag ni Secretary Abad. Of our 1:30 meeting with the President, that will be applied to GOCCs, because as you know, GOCCs, there are categories of GOCCs. There are GOCCs which are GFIs, they're huge. There are GOCCs which earn revenues. There are GOCCs that perpetually are losing because of the nature of their mandate. So they're different. But there is going to be a for them. At another time, once the President approves the system that we're going to propose this afternoon, then we can make a separate presentation. Samantala, naging paksa pa rin po ng briefing kanina yung usapin sa kalusugan ni Pangulong Aquino. Ayon kay Secretary Butch Abad, wala naman daw po siyang nakikitang dahilan o seryosong sakit ang Pangulo, pero para gawin ang magpa-check up yung sinasabing quarterly vacation na nauna na daw pong inirekomenda ni Health Secretary Enrique Ona. Pero prerogative naman daw po ng Pangulo kung gagawin ito. Pero para sa kanya, wala siyang nakikitang dahilan para mangamba ang publiko ukol dito. Narito po ang pahayag ni Secretary Butch Abad. This is the President's health that you are speaking about, and it's something for the President to consider, of course, with his doctor and Secretary Ona. We are not privy to, we don't, when you say sick, I mean, he catches a cold and catches a flu. I don't think that's anything serious that should be. My coughing is as notorious as the President's coughing, but I'm in good shape, so I don't see any need to be unnecessarily or be concerned about the President's health. And there are also persistent call for the President to take an executive check-up daw po. Well, that is also for him to, for him to consider himself. I'm not a doctor and I'm not privy to the President's health, but obviously he's been working very hard, contrary to what some few insinuate. He works beyond hours, and when he wakes up until he goes back to bed, he's taken up by matters of national interest and concern. So it's if we get stressed out worrying about the budget, can you imagine he worries about every agencies concerned in this country? So it's a tough job, and therefore it's quite demanding.
Sa Cambodia po, nauna nang kinumpirma ni Pangulong Aquino na pinagpapahinga o pinagbabakasyon nga siya ni Secretary Ona, pero dumalo pa rin siya sa ASEAN Summit dahil ayaw daw po niyang mawala ang pagkakataon na marinig ang mga interes ng Pilipinas na iba pang mga leaders. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.